Siguro ay may nakikita ka sa mga lalaki mo which is na mali, but you just keep on tolerating it. You know, but at the long run, it will make you suffer. Trust me, if you can just keep on tolerating that one. That's what we call, tinatawag natin yan sa generation na to na red flag. Yan yung mga red flags sa mga lalaki na, which is dapat hindi talaga dapat i-tolerate lalo-lalo na ikaw babae. Love is not enough. Tandaan niyo yan. Love is not enough pagdating sa mga ganyang bagay. So, ngayong araw na to, pag-uusapan natin yung mga red flag na makikita sa lalaki na kailangan mong iwasan. May kasabihan nga tayo, if you see this, run! Takbo ka na! Ganon. Tumakbo ka na. So, ngayong araw to yun na pag-uusapan natin. So, bago yan, ako nga po pala si Yuli Leonor, sa mga bago dito. Isa po akong OFW dito sa South Korea at sana bago niyo iwanan itong channel ko, i-like niyo muna itong video and also subscribe to my channel and also turn on your notification bell kasi nag-upload po tayo ng 3 to 4 videos a week. At sa kalagitnaan po ng video natin ay meron po tayong shoutout section. Shoutout natin ang ating mga mahal na subscribers na nagpapa-shoutout since last week, 2 weeks or more. So kung gusto nyo masama sa shoutout section, maya-maya, antayin nyo na lang. Baka pangalan ko na yung nabanggit nyo. Nabanggit ko, I mean. So without no more further ado, let's go to our main topic for today. Red flag sa lalaki na kailangan mo talagang iwasan. Number 1, okay? 50-50. Okay? Alam nyo ba yung 50-50? Yung tipo ng lalaki na lahat dapat hati tayo dapat sa lahat. Oh man, I keep on telling you on this video na maghanap kayo ng lalaking marunong mag-provide. Marunong mag-provide. Okay? It sounded like, okay, example, niyaya ka na ng lalaki. Niyaya kita kunyari sa date. Tapos, kakain tayo sa labas. Tapos pagkatapos natin kumain, sasabihin ko sa'yo, uy, hati tayo ha. Ako nag-aya sa'yo, pero gano'n. Yung 50-50. It shows a future for that guy. Alam nyo to girls, na makikita nyo na kaagad yung magiging future nyo. Diba? He will be like irresponsible type of guy for sure at the end. At dadating kayo sa punto na, ikaw muna magbayad ng kuryente, ikaw muna magbayad ng bahay, ikaw muna magbayad ng tubig. Dadating kayo sa punto na yan. Trust me. So, it's really a red flag kung 50-50. Pero depende naman depende naman sa di ba? Depende naman sa iyo kung ikaw yung tipo ng babae na, di ba, gusto mo minsan ikaw magbabayad, minsan gusto mo hati talaga kayo. There's nothing wrong with that. Okay? But all I was telling you, all I'm saying is it's a guy's job. Trabaho ng lalaki na mag-provide. Trabaho namin yan. At the early stage of dating and also at the late stage of dating or maybe pag pamilya na yung usapan, pag family na yung usapan, the guy need to step up. So, if that guy at the very first just only want 50-50, 50-50, run. Up next is if that guy doesn't know how to discuss some issues. Diba? Kung may mga issues kayo, hayaan mo na yan. Wala naman, maliit na bagay. Ganun yung maririnig mo sa kanya palagi. Litit na bagay, pag-awayan pa natin, pagbabangayan pa natin. Small or big issues is still an issue. Alam niyo girls, learning how to sit down and pag-usapan yung malaki o maliit na issues, makakatulong yan sa growth ng relationship ninyo. Trust me. Kasi that's how relationships are for. Getting to know each other, especially kasi lalabas talaga yung mga totoong ugali ng magkakapartner pag magkasama na sila sa bahay. Doon talaga lalabas yung totoong ugali ng isa't isa. So, at the simple point na hindi nyo man lang mapag-usapan yung issue, lalo-lalo na yung lalaki, tatakbuhan nyo yung mga issue hanggang ikaw ate, maiipon na lang yan sa sarili mo. Kasi nahayaan mo lang din, wag na lang natin pag-usapan kasi ayaw niya Ayaw niya pag-usapan. Kaya wag na lang din. May ipon na lang hanggang sumabog ka one day. And all you will know na hindi nagagana, that relationship will never ever
work. So if I were you, you have to teach that guy, okay? The main word is teach that guy how to face conversation, especially uncomfortable conversation. Kailangan turuan mo siya kung paano pag-usapan yung mga ganyan. Kasi sometimes maybe it ends up, mostly nakikita ko, kung may mga ganyang issue, sigawan, nagbabardagulan, toxic masyado. So, learn how to calm down, sit down, and talk your issues for a betterment of your relationship. Another red flag sa isang lalaki is yung tipo ng lalaki na hindi ka kayang bigyan ng titulo bilang girlfriend. Hanggang dyan ka lang. Yung tipong gano'n, hanggang dito ka lang, ha? Te-text lang kita pag gusto kita makita. Di ba? Girlfriend, wag muna. Kukunin ko muna yung para sa akin. Yung tipong ganong klase ng lalaki na hindi ka kayang bigyan ng title. Lalo na kung matagal na kayo nagkikita, di ba? That's really wrong. That is really, really wrong. Guy, you need to initiate most of that commitment. Di ba? So, kung nakuha naman niya yung gusto niya sa'yo, which is yung SEX nga. So, I think it's the time. Perfect time. Like, bigyan natin ng 2 to 3 to 4 months. Lagyan natin ng gano'n. Dapat, bago pumasok yung 4 months na yan, dapat you can consider yourself as in a relationship. But, pag hindi, pag inabot pa kayo na 6 months na pag ganyan-ganyan lang, meet up lang, holding hands na walang label, yung gano'n. That is really, really bad. And you can consider that guy is a red flag. Red flag yan. Ate, tandaan mo, hindi ka toro. Hindi ka toro para sanggain habulin yung mga red flag na yan. And before we proceed to our next topic is babatiin muna natin ang ating mga mahal na subscribers na nagpapa-shoutout since last week na sina Juan Lani ng Hong Kong, kay Nida Contapay ng Sorsogon, at happy birthday kay Marivic Sarsaba. Yan, happy birthday. Birthday niya sa March 5. Kay Lily Responde, at also happy birthday din sa anak ni Angel Zuela, happy birthday sa March 5 din. And also happy anniversary sa jowa ni Arlene Setdogan. Kung sino man yan jowa mo, hindi mo binanggit yung pangalan eh. Pero happy anniversary sa inyong dalawa, and I hope you will have a good time sa anniversary ninyo. Kaya kung gusto niyo po masama sa ating shoutout section, mag-comment lang kayo. And mga pa-shoutout ninyo, anniversary, lalaking nagloko sa inyo, babatiin natin yan. I-shoutout nyo yung pangalan niya kahit buo, full name, basahin natin yan. Diba? Niloko ka, diba? So yeah, kung gusto nyo masama sa shoutout section, just keep on commenting at babasahin natin yan next week. So, let's go back to our main topic. Another red flag sa isang lalaki is the physical and verbal abuse. And especially kung meron na siyang record na ganyan at the past. Yeah, let's say people change. But, yeah, never ever tolerate that type of guy na at the sa pinakaunang part pala ng relationship niya ay binibigyan ka na ng mga verbal abuse, pananalita niya, medyo masakit. Diba? Physical, nanakit niya. Papunta na yan dun. Kapag tinotolerate mo lang yung masasakit na salita niya. Diba? So, yeah, may mga lalaking ganyan. On rare cases, may mga nakita akong ganong relationship. But, most of the time, di ba? Ito lang masasabi ko. Sometimes, hindi ko kayo sinisisi girls, ha? Sometimes kasi, may mga babae na tinitrigger nila yung mga mister nila. And minsan, makikita natin, yung lalaki minsan nga nabubugbog, di ba? Nabubugbog na ng partner nila. Pero nahihiya na lang mag-report, nahihiya na lang din. Kasi kapag tatawanan namin mga kapwa namin lalaki, kasi ganun kami. So yeah, all I can say in this part is like, kung ayaw mo makaranas ng verbal abuse, don't do it also to him. Kung ayaw makaranas ng pananakit, huwag ka rin mananakit. It goes around. So, let's go back to the guy. Kapag nakilala mo na ganyan yung lalaki sa'yo, aba, ate, ano pa ginagawa mo dyan? Hindi na para sabihin mo na love pa yan, ha? Love ko kasi hindi ko kaya iwanan. No!
pwede ba magmura? Hindi, ewan ko lang kung pwede. But, get the fuck out of that relationship kapag inaano ka na, binubugbog ka na, inaabuso ka na ng lalaki na yan. That's your last option on that relationship. Run! And last but not the least is kapag tinatago niya as a sekreto yung relasyon niya. That's what I don't understand. Ayun ang hindi ko naiintindihan, di ba? Family, sa mga close friends nyo, tinatago. Ay, pag nandyan yung mga tropa ko, sabihin mo, magtropa lang tayo, ha? Ganun, ha? Sabihin mo, hindi tayo magjowa. Yan ang hindi ko makuha. Kasi may close friends din ako dito sa Korea. Foreigner sila. Na ganun yung style nila. Pero pag kaming tatlo na lang, hala, masobra pa sa mag-asawa. Pero pag pakilala sa mga mutual friends, ay, best friend ko. And that ends up na yung ibang lalaki na nami-meet namin, dumidiskarte sa babae kasi akala namin single. So, I think that's really, really wrong. So, if that guy is hiding that relationship on everybody, it only means hindi siya proud sa'yo. Ano pa ba kailangan natin pag-usapan? It only means that guy is not proud of you. Hindi kanya kayang iharap sa mundo. Diba? So, if that guy just keep you as a secret. Diba? Ano ka ate? Kayamanan, diba? Binabaon ka. Kayamanan ka, diba? See you in 40 years. Ganun, pag nahukay kita ulit. Ganun, kaitago. So, if I were you, that's really, really a red flag na kailangan mong iwasan sa isang lalaki. So, sana may natutunan na naman kayo dito sa ating video for today. At kung nagustuhan mo tong video natin, do not forget to subscribe and like this video para tumaas pa yung algo natin sa YouTube at dumami pa yung family natin dito sa aking channel. And also, I also have Instagram. Yan, kung gusto nyo makita yung personal life ko dito sa South Korea as an OFW. Diba? Yan, tingnan nyo lang Instagram ko. May mga update din tayo dyan sa personal life ko. So, without no more further ado, maraming salamat sa panonood at lagi nyo tatandaan, mahal na mahal ko kayo.